Noong mga nakaraang taon, parang hindi natin inexpect na makikita natin ang isang bansa na sobrang lakas dati, na unti-unting nang bumabagsak sa harap mismo ng mundo. Ito ang Russia, isang pangalan na dati kapag binanggit automatic na may takot, respeto at paghanga. Pero ngayon ibang-iba na ang eksena. Isipin mo, ang pinakamalaking bansa sa mapa ng Earth, sagana sa likas na yaman at halos hindi nauubusan ng resources noon. May hawak silang isa sa pinakamalalaking supply ng oil at natural gas sa buong planeta. May second largest coal reserve din sila. Tapos halos 1/5 ng world's forest nasa kanila. Isa ito sa mga reason kaya dati sila pa ang nilalapitan ng mga bansa, hindi sila ang naghahanap. Sa global trade noon, hawak nila ang advantage. Hindi nila kailangan maghabol ng partner. Sila pa ang pinipilahan. Kapag may gustong makipag-deal sa kanila, Russia ang masusunod. Ganun sila ka-dominant dati, pero nag-iba ang ihip ng hangin. Ang malaking katanungan ngayon, ano na ba ang sitwasyon ng Russia? At bakit ito nangyayari sa kanila? At sa video na ito, yan ang ating aalamin. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Dahil sa sanctions, giyera at paghina ng exports ng Russia, pati na ang oil trade nila ay apektado na. Ang impact nito, bumalik sila sa isa sa pinakalumang sistema ng palitan sa kasaysayan ng tao, ang barter. Oo, yung palitan ng goods sa goods. Walang pera, walang digital bank transfer. Literal, bigas, trigo, buto at wheat kapalit ng sasakyan, materyales at ibang produkto. Kung babalikan natin ang history, ang barter ay ginagamit pa noong Stone Age era. Isa itong sistema na sobrang tanda na. Mas matanda pa sa konsepto ng pera. Noong 6000 BC, sa Mesopotamia, ganito ang kalakaran ng mga tribo. Palitan ng grain, kahoy, hayop, livestock at tools. Fast forward sa modern world, halos wala ng developed country ang gumagamit nito. Kahit mga emerging nations, bihira na. Pero ang Russia, hindi nila ito pinili dahil uso. Ginawa nila ito dahil wala silang choice. At dito nagulat ang marami. Ayon sa reports, pati China ang isa sa main trading partners na ngayon ang may hawak ng leverage. Hindi na Russia ang nasusunod. Sila na ngayon ang nag-a-adjust sa mga deals. At isa itong malaking palatandaan kung gaano kalala ang nangyayari sa ekonomiya nila. Sa ngayon, barter ang ginagamit nila para manatiling nakalutang. Pero para sa karamihan ng analyst, hindi ito long-term solution. Ito'y isang desperate move lang habang inuubos nila ang oras. Sinusubukang i-delay ang mas malalim na problema. Ang tanong ngayon, hanggang kailan nila kayang i-stretch ang isang lumang sistema sa isang bagong panahon? Hindi na ito usapin ng future dominance. Ang pinag-uusapan na ngayon ay survival. Isang superpower na pilit inaabot ang nakaraan para lang makaabot sa bukas. At ang ugat ng lahat ng ito, Western sanctions. Simula nung sumiklab ang giyera sa Ukraine, sunod-sunod na financial sanctions ang ipinataw ng mga bansa sa West. Tinamaan ng Russian banks, malalaking negosyo, mga oligarchs, pati government officials. Isa sa pinakamabigat na nangyari, tinanggal ang Russia sa SWIFT International Payment System. Dahil dito, sobrang hirap na magpasok o maglabas ng pera sa bansa nila. Parang sinara ang pangunahing money highway na ginagamit ng halos buong mundo. Noong una, nakahanap pa sila ng paraan para hindi agad bumigay ang ekonomiya. Ginamit nila ang National Wealth Fund, yung pondo na parang emergency fund ng gobyerno. Tinatawag din ito na war chest ni President Vladimir Putin. Ayon sa maraming reports dahil ito ang ginamit nilang sandalan habang may giyera. Nagtuloy din sila sa pakikipag-trade sa Asia, lalo na sa China at India, na naging pinakamalaking buyers ng Russian oil at gas noong mga panahong iyon. Pero habang tumataas ang gastos sa giyera at mas humihigpit ang sanctions, unti-unti silang bumigay. Parang bakal na napipilipit kapag sobra na ang pressure. Lalong naging epektibo ang bagong sanctions ng Europe at US dahil hindi lang Russia ang target, pati ang mga bansang nakikipagnegosyo pa sa kanila nadadamay din. Dahil dito pati China at India nagdalawang isip na. Hindi na sila ganun kawiling mag-invest pa kasi ayaw nilang madamay at maparusahan ng West. Halimbawa, noong Setyembre 2025, may Chinese bank na tumigil na tumanggap ng bayad galing Russia matapos silang ma-flag ng European Union. Sa India naman may mga oil importers na nag-back out sa Russian crude deals kasi ayaw nilang masira ang relasyon nila sa West. At ayon sa isang source na nakausap ng Reuters reporters, sinabi niya,
Takot ang Chinese banks na mapasama sa sanctions list kaya hindi na sila tumatanggap ng pera mula Russia ayon sa source ng payment market na nagbigay pahayag sa Reuters. Sa puntong ito na corner na ang Russia. Kapag nawalan sila ng investment mula China at India, posibleng total financial disaster ang kahihinatnan. Kaya ngayon naghahanap sila ng paraan para makasurvive pa. At dahil limited na ang options nila, nagdesisyon ng Kremlin na bumalik sa barter system, palitan ng goods sa goods para lang hindi tuluyang lumubog ang bansa nila. At hindi ito bigla ang desisyon. Matagal na pala nila itong pinag-iisipan pero ngayon lang nila ito kinailangang gawin dahil wala na talaga silang choice. Noong 2024, naglabas ang Russian Economy Ministry ng 14-page na dokumento. Ang title nito, Guide to Foreign Barter Transactions, isang guide para turuan ang mga negosyo sa Russia kung paano gumamit ng barter para iwas sanctions at makipag-deal sa ibang bansa nang hindi dumadaan sa normal na bank payment. Sa guide na yon may mga payo mismo para sa mga Russian companies kung paano makipag-usap at makipagnegosasyon sa foreign suppliers gamit ang palitan ng produkto imbes na pera. Pinag-usapan din ng ministry ang plano nilang gumawa ng bagong trading platform na parang marketplace na barter ang sistema. Ang goal, para mas madali raw makipag-deal ang Russian businesses sa iba't ibang bansa kahit may sanctions. At ayon sa dokumento nila, may isang linyang nagsasabing ang barter sa foreign trade ay nagpapahintulot ng palitan ng goods at services nang hindi na kailangan ng international bank transfer ayon sa Russian Economy Ministry Guide. Ibig sabihin hindi na dadaan sa mga global payment system tulad ng SWIFT kaya mas mahirap itong matrace ng West. Sa isip ng Russia, isa itong paraan para makipag-trade pa rin sila sa ibang bansa na hindi agad nababantayan. Pero sa totoo lang nung mga panahong iyon wala masyadong interes ang mga negosyo sa barter. At hindi rin nakakapagtaka kasi gaya ng nabanggit kanina, luma na ang barter. Ang mga companies ngayon gusto nila bayad ay pera, hindi palitan ng goods. Mas simple, mas sure, mas mabilis. Dagdag pa sa barter, kailangan kalkulahin ang halaga ng goods na ipapalit, ilang volume, ilang quantity, at minsan, hindi pantay ang deal. Kaya nga libu-libong taon na ang nakalipas, iniwan na ito ng mundo. Pero ngayon dahil hirap na ang Russia makakuha ng normal na payment partner, napilitan bumalik ang atensyon sa barter. Hindi dahil modern kundi dahil yun na lang ang natitirang paraan para makapag-trade pa sila. Ayon sa investigasyon ng Reuters, nakakita sila ng 8 barter deals na nangyari sa pagitan ng Russia at ibang trading partners nila. Hindi nila nakuha ang eksaktong value at volume ng mga produktong ipinagpalit, pero umamin ang mga insider na mas dumadalas na raw ito. At halimbawa, si Maxim Spassky na isang opisyal na leader ng Russian-Asian Union of Industrialists and Entrepreneurs, nagsabi rin tungkol dito. Ayon sa kanya, mas madalas na ang barter ngayon, lalo na kapag hirap ang normal na payment. Ayon kay Maxim Spassky na nagbigay pahayag sa Reuters. So in short, barter dati, hindi pinapansin. Barter ngayon pinag-uusapan kasi wala na silang ibang daan. At kahit hindi kumpleto ang numbers, malinaw ang mensahe. Kapag bumalik na sa barter ang isang bansa na dati sobrang lakas sa pera, may malalim na talagang bitak sa ekonomiya nila. Ayon kay Maxim Spassky, sa pahayag niya sa Reuters, ang paglago ng barter ay sign na humihina ang dollar use, may pressure ng sanctions at kulang sa cash ang mga partner. Dagdag pa niya, inaasahan niyang mas lalaki pa ang barter sa mga susunod na linggo at buwan. Napansin din ng mga analyst na magulo na ang trade numbers ng Russia kasi nung first half ng 2025, may 7 bilyong US dollars na gap sa report ng Central Bank at Customs Service nila. Para sa experts, ibig sabihin paatras na sila sa lumang palitan ng goods imbes na pera. May mga totoong example din na nakita ang Reuters. Chinese cars kapalit ng Russian wheat. Ayon sa 2 separate sources na nag-confirm, ang ginawa ng China, binili nila ang kotse sa yuan. Ang ginawa ng Russia, binili nila ang wheat sa rubles. Pagkatapos ipinagpalit nila ang product sa isa't isa. Walang SWIFT, walang dollar, walang euro. May iba pa silang barter deals. Flax seeds kapalit ng home appliances at construction materials galing China. Ayon sa insider expert, may isang deal na worth 100,000 US dollars ang flax seed. May palitan din ng Russian metals kapalit ng Chinese machines. May raw materials na kapalit ng Chinese services. At may Russian aluminum na ginamit pambayad sa isang Chinese company. May isang deal din with Pakistan ayon sa Reuters findings.
At kahit maraming Western brands ang umalis sa Russia pagkatapos ng invasion noong 2022, may insider na nagsabing may ilang Western goods na nakapasok pa rin sa Russia dahil sa barter, kahit bawal ito dati. Pero kahit mukhang diskarte, sabi ng analyst, mas makakasira ito sa katagalan kasi risky at hindi stable ang barter. At hindi na ito first time ng Russia. Noong 1990s pagkatapos mabuwag ang Soviet Union, nagdulot ng sobrang gulo ang barter sa ekonomiya nila. Maraming negosyo noon ang nalugi at maraming deal ang hindi balanced. Sobrang daming barter deals ang nabuo sa Russia. Energy, pagkain, damit, pati iba pang goods kasama sa palitan. Pero dahil magulo ang sistema noon, sinamantala ito ng scammers. May mga negosyo na naloko at nalugi, habang yung iba kumita ng malalaking halaga dahil sa confusion. Nung time na yon, mataas ang inflation at mabilis bumagsak ang value ng ruble, kaya ang barter medyo may sense pa at mukhang attractive option for businesses. Pero kahit noon pa, magulo at hindi patas ang kalalabasan ng maraming deals. Pagdating ng modern world, iba na ang usapan. Ngayon hindi na practical ang barter. Luma na ito, mabagal at risky sa negosyo. Pero dahil sa bigat ng Western sanctions, ginagamit na lang ito ng Russia kasi wala na silang ibang sure na paraan para makasurvive. Parang last option na lang nila para hindi tuluyang lumubog. Pero may ibang options pa rin na sinusubukan ng ilang traders. Gumagamit ng payment agents na tumutulong magbayad sa loob at labas ng Russia gamit ang iba't ibang schemes. Pero mahal ito at delikado. May iba ring dumadaan sa VTB Bank na isang state-owned Russian bank na may branch sa Shanghai para mas madali ang payment sa China. At may mga small businesses na gumagamit ng crypto. Ayon kay Sergey Puchatinsky, Vice President of Operations and IT sa BCS, sinabi niya, ang small businesses active sa crypto. May iba nagdadala ng cash, may iba offsets, may iba-ibang bank accounts. Wala pang ready na tech answer. Ayon kay Sergey Puchatinsky sa pahayag niya. Ibig sabihin kanya-kanyang diskarte pa lang, walang stable na sistema. At kahit pilit ng Russian officials na ipakitang normal lang ang barter sa panahon ngayon, hindi naniniwala ang mundo. Para sa karamihan, kitang-kita na paatras ang ekonomiya nila. Biglang bumaba ang seaborne oil shipments dati sa port ng Primorsk. May 9 hanggang 10 oil tankers bawat linggo. Ngayon 3 na lang. Sa UST Luga Port naman dati 12 hanggang 13 tankers per week. Ngayon nasa 7 hanggang 8 na lang ang average, halos kalahati ng dating bilang. Konti na rin ang oil tankers nila dahil sa US sanctions sa Russia's shadow fleet. Mas kumonti ang tankers na pwede nilang gamitin para mag-export ng oil. Ang resulta, binabagsak nila ang presyo ng goods nila para may bibili pa rin. Bagsak din ang oil price sa global market. Ayon sa recent market data, $63 per barrel ang Brent, $58 per barrel ang WTI. At dahil sa crisis, ibinebenta ng Russia ang Urals crude ng more than $20 na mas mababa kaysa sa Brent. Malaking discount sa Urals crude versus Brent. Ang Urals crude ngayon ay higit $20 na mas mababa sa Brent price. Ito ay malaking discount sa pinaka-valuable export nila at malinaw na sign ng economic pressure. Dahil dito, pababa ng pababa ang kita ng Russia sa bawat barrel ng oil kada linggo. Kaya ang mga exporters nila napipilitang magbigay ng sobrang laking discount, lalo na sa India at iba pang bansa, para lang matuloy ang deal at makakuha kahit konting pera. Pero kahit ginagawa nila yon, hindi pa rin nafi-fix ang problema. Nung 12 months na nakaraan, mas malaki pa ang kinikita nila. Ngayon yung oil at gas income ng gobyerno nila, bumaba ng around 35% ayon sa reports ng mga analyst. Ibig sabihin mas konti na ang pumapasok na pera sa bansa nila. Pati ang mga dati nilang trading partner ayaw na tumanggap ng rubles. Hindi dahil ayaw nila sa Russia. Natatakot sila na pati paghawak ng ruble, pwede silang madamay sa sanctions o mas scrutinize ng West. Kaya mas mahirap na rin para sa Russia magbayad ng imports at makipag-close ng deals na kailangan nila para makasurvive. Kahit malalaking companies nila, lalo na yung nasa military industry, nahihirapan din makakuha ng materials at machines para tuloy ang production. At kahit ang barter ngayon ay parang lifeline para hindi agad lumubog ang trade nila, maraming international businesses ang nag-aalinlangan makipag-barter kasi wala silang experience sa ganitong sistema. At hindi rin ito bagay sa normal na negosyo ngayon na pera ang basehan. Yung mga companies naman na sanay sa barter, pwede nilang samantalahin ang kahinaan ng Russia at gumawa ng deals na hindi balanced.
Kaya mas lugi ang Russia kumpara sa normal na cash payment. Ayon sa mga analysts, habang mas umaasa sila sa barter, mas lalabas ang flaws nito at mas makakasira pa sa kanila sa katagalan. Sobrang hirap na ngayon makasurvive ang mga Russian banks at companies dahil sa sobrang gastos ng giyera sa Ukraine. At halos kinukuha na ng military industry ang karamihan sa resources ng bansa. Ibig sabihin, imbes na mapunta sa normal na negosyo at tao ang pera at materials, inuuna ang paggawa ng weapons, machines at kagamitan sa giyera. At dahil sa bigat ng sitwasyon, pati barter system binabalikan na nila. Pero ang epekto nito sa mga business owners at CEO sa Russia, mas lalo lang silang mahihirapan kasi hindi nila trabaho ang magkalkula ng palitan ng goods. Kung ilang grain, ilang flaxseed o ibang raw materials ang kailangan nila kapalit ng mga importanteng pyesa at supplies para tuloy ang takbo ng companies nila. Para sa kanila, masyadong komplikado, magulo at chaotic ang barter, lalo na sa panahon ngayon na pera at mabilis na payments ang basehan ng global trade. Samantala, mas lalo pang humihigpit ang sanctions ng West. Pati China at India nag-aalangan na rin makipag-deal sa Russia. Lalo na kung ruble ang usapan kasi natatakot silang madamay sa sanctions list. Kaya mas kumukonti na ang pumapayag, humawak o tumanggap ng ruble. Ayon sa mga analyst, nagkakaroon na rin ng malaking agwat sa trade data ng Russia. Noong first half ng 2025, may 7 bilyong US dollars na gap sa report ng Central Bank at Customs Service nila. At para sa experts, malinaw na sign ito na paatras na ang economy nila sa goods-based trade imbes na normal na pera-based system. At may paparating pang mas mabigat. Ayon sa European Union, permanent nang ititigil ang pag-import nila ng Russian gas at unti-unti na rin nilang tatapusin ang paggamit ng Russian oil. Ang LNG imports matatapos by December 30, 2026 at ang pipeline gas titigil by September 30, 2027. Nagbigay pahayag si Ursula von der Leyen, President ng European Commission at sinabi niya, ngayon pumapasok na ang Europe sa panahon ng full energy independence mula Russia na i-shield tayo ng Repower EU sa pinakamalalang energy crisis sa loob ng decades at napabilis ang pag-transition natin palayo sa Russian fossil fuels. Simula ngayon permanent na nating itinitigil ang imports. Habang inuubos ang war chest ni Putin, mas lalo tayong tumitindig kasama ng Ukraine at nagbubukas ng bagong energy partnerships. Para sa Russia, sobrang big deal nito. Kasi oil at gas ang pinakamalaking sandalan ng economy nila sa global trade. At kapag nawala o bumaba pa ang kita nila dito, mas malala pa ang bagsak na mararanasan nila. Pati travel at trade freedoms ng mga tao sa Russia, unti-unti na ring nalilimitahan. May pagtaas din ng paranoia sa gobyerno nila na nagiging mas kontrolado, mas mahigpit at mas takot sa future threats. Kaya pati movement ng pera, movement ng goods at galaw ng tao mas nagiging restricted. Kapag nasakal ang isang economy, hindi lang exports ang tumatama, pati ang galaw ng goods sa loob mismo ng bansa nagiging sobrang slow at mahal. Sa Russia may mga factory na puno ng orders pero hindi nila ma-deliver kasi kulang ang transport system. Ang problema ngayon ay hindi lang walang pera, walang gumaganang logistics rhythm. Dati, smooth ang flow ng cargo nila via rail, port at trucks. Pero ngayon military cargo ang inuuna sa railways. Kaya nagkakaroon ng commercial delivery delays ang civilian companies. Halimbawa, ang manufacturing hub sa Ural region, kahit puno ng metals, nahihinto ang dispatch kasi busy ang rail lines sa paghakot ng military supplies. Ang mga private exporters napipilitang mag-rent ng third-party freight carriers na sobrang mahal ang singil na nauubos ang profit bago pa makarating sa destination ng goods. At dahil lumalaki ang logistical congestion, may mga bagong trade corridors na sinusubukan ng Kremlin na i-activate para hindi totally maparalyze ang imports. Hindi na sila nakadepende sa isang direksyon ng trade, nagdi-divert na sila sa iba't ibang bansa na hindi western para gumawa ng alternate routes. Isa sa pinaka-interesting na anggulo ngayon ay ang Trans-Caspian Trade Route Pivot. Ito ay isang corridor na dumadaan sa Caspian Sea papunta sa Azerbaijan, Georgia at Turkey bago makarating sa Europe adjacent markets. Ang route na ito mas mahaba at mas mahal pero ginagamit nila kasi hindi ito direktang hawak ng traditional Western trade monitoring systems. Ang mga Russian traders ngayon mas dumadaan na sa Caspian ports imbes na Baltic routes kasi mas heavy na ang sanctions sa northern maritime lanes.
Samantala, sa East naman hindi na ganun ka-agresibo ang China sa direct payments, kaya ang Russia ay mas umaasa na sa currency mixing schemes via Central Asian banks. Hindi ito official sanctions-free, pero ginagamit ang smaller regional banks sa Kazakhstan at Kyrgyzstan to process yuan to ruble settlements bago pa i-offset sa goods exchange ang final delivery. Ang goal nila dito ay hindi madamay ang malalaking Chinese banks, kaya sa smaller intermediaries nila pinapadaan. Pero kahit hindi pa official na bawal ang ruble in some Asian hubs, ang private sector trust sa currency nila ay mabilis na bumabagsak. Kaya ang Kremlin ay naghahanap na rin ng strategic product-based leverage deals. Hindi para sa barter, kundi para sa long-term industrial imports assurance. At kung magtuloy-tuloy ito sa 2026, maraming core industries ang tatamaan ng chain reaction collapse. Hindi ito tungkol sa weapons production. Ito ay tungkol sa material supply chain na hindi na stable. Halimbawa, ang fertilizer industry ng Russia na hindi pa natin nabanggit kanina ay posibleng bumagsak sa export capacity ng 1/3 dahil ammonia pipeline congestion at lack of civilian chemical rail priority. Ang steel manufacturing sector na around 40% dependent on imported machines and metal processing tools ay maaring mawalan ng around half ng import partners kung hindi nila makover ang logistics costs. Ang agriculture machinery repair hubs na critical sa internal food production ay nag-shortage na ng spare parts dahil mas inuuna ang military hardware repairs sa factories. So, ano ang gagawin ng Russia kung nagtuloy-tuloy ito? Una, expand shadow trade fleet. Hindi na nila pwedeng gamitin ang official shipping lanes, kaya pinapalawak nila ang tinatawag na shadow trade fleet. Hindi lang oil tankers, kundi pati cargo vessels na unmarked, mixed registry, and insured via non-Western gray maritime insurers. Ang plan nila dito ay mag-add ng around 120 to 150 additional cargo ships sa next 18 months. Ang goal, i-unblock ang goods movement kahit hindi pera-based ang settlement. Ikalawa, activate domestic industrial priority rebalancing. Ang Kremlin ay nagplaplano na gumawa ng internal rebalancing scheme na magbibigay ng partial rail priority slots to civilian companies kasi nakikita na nilang babagsak pati ang domestic food and metals dispatch kung puro military cargo lang ang uunahin. Hindi pa ito official policy pero pinag-aaralan na nila ito ngayon. Ikatlo, crypto industrial financing bridge. May isa pang anggulo na first time natin babanggitin. Russia is not just using crypto for payment. It is also experimenting on crypto-backed import credit guarantees. Ang idea, gagamit sila ng stablecoin reserves to collateralize import machine purchases, then allow regional banks to issue ruble-denominated credit lines backed by crypto vaults. Hindi pa ito ready, pero pilot stage na. Ikaapat, industrial goods stockpiling strategy. Noong hindi pa nabanggit sa nauna, ang Russia ngayon ay bumibili at nag-iipon na ng industrial raw goods in bulk habang may access pa sila sa Asia, lalo na copper wiring, one of the most critical internal factory needs for drones, electronics, and civilian grids. Hydraulic press imports for metal forming sa factories nila. Microchip-grade silicon bulk orders for future electronics. Diesel engine components stockpile hindi para sa giyera, kundi para siguradong may mechanical survival buffer ang domestic logistics. Ang strategy nila dito, mag-import ng goods in volumes equivalent to 6 months buffer kasi ina-assume na nilang mas lalo pang hihigpit ang sanctions sa sea lanes. Ikalima, state influence reassertion via energy diplomacy. Ang Kremlin ngayon ay nag-shift na rin sa energy diplomacy pressure strategy. Pero hindi ito para i-hostage ang Europe, kundi para i-pressure ang Asia na wag tuluyang i-drop ang trade deals nila. Ang pitch nila ngayon, deep product discounts, long-term delivery agreements, at future political alignment protection. Pero ang kapalit ng discount, political soft influence compliance. Ika-anim, domestic exporter bailout subsidy burn rate. Ang first time din natin babanggitin, ang Russia ngayon ay nagbibigay na ng informal subsidy sa exporters. Pero hindi ito monetary subsidy. Ito ay fuel, freight, and export tax offsets. Nakatumbas ng around 5% to 10% per shipment value para kahit papaano may dispatch momentum ang civilian industries. Pero kahit nagbibigay sila ng fuel offsets, nawawala na ang trade confidence ng private partners. Kasi ang barter, magulo sa katagalan at mas mahirap i-scale sa modern global markets.
At kung hindi ito ma-stop, posibleng mangyari ang mga sumusunod na hindi pa natin nabanggit sa nauna. Domestic food price shock instability dahil hindi na match ang factory to market delivery rhythm. Private importer refusal contagion kahit hindi pa bawal, bawal na sa isip nila. Commercial production paralysis dahil blocked ang logistics, hindi ang order books. Gray financing debt trap explosion na mas mataas pa ang compounded burn kaysa sa import assurance profit. Currency liability contagion na kahit partner banks nila ayaw na humawak ng ruble. Industrial supply chain erosion na kahit may goods sila, hindi nila madala sa market. Manufacturing confidence collapse na mas mahirap pang i-reverse kaysa sanctions pressure.